Glad to be in the house of the Lord. Sino po masaya? Amen. Hallelujah. At ako po'y masaya po, no? Kasi maganda po yung praise and worship natin and na-feel po natin yung presensya ng Panginoon because we are here to worship our Lord God Almighty. And when we will worship our Lord God Almighty, His presence is kasama natin dito sa araw na to. At isa po na ikasaya ko po is may mga bisita po tayo. Pwede po, pakitayo po lahat ng mga taga-COG from General Trias po sila. Dami po nila. Under the leadership of Pastor Alan Milanio. Tama po ba? Sila po ay welcome po, Brother Soliano Cordero. Pakitaas po yung kamay. Welcome po. Clatero Janela. Pakitaas po yung kamay. Amen. Welcome po. Jade Magaling. Saiden Magaling. Criselda Juvida. Makatas Pilbert. Taas mo yung kamay po. Cuartero Marian. J. Haracatas. Tama po ba? Roberto Hubida. Isang pamilya po to. Parang walang natira na membro ni Pastor Alan ngayon doon. Andito kayo lahat. Jubida Mel and Jubida Mary Chris. Welcome po kayo dito. Kami po napapasalamat sa pag-visit po dito sa Church of God. Salamat po. Sige po, makiupo. Ngayong araw na to, before po ako magpunta sa sharing, before I go to share my word, may picture po ako na ipakita sa inyo. Yan po. Yan na picture po yan is isang simbahan po sa Santo Tomas District. Yan po na simbahan, luma na po, sira na po. Pinuntahan ko talaga yan kasi at that time na nag-prepare po ako sa sermon ko, parang ang Diyos may sinasabi sa puso ko, puntahan mo. So, nung Monday, nung time na may work ako sa Tagum, dinaanan ko po kasi yun po ang sabi ng Diyos sa akin, puntahan ko. At pinuntahan ko talaga yung simbahan na yan. Di ko makakalimutan po yung simbahan na yan kasi noon I was 6 years old, 7 years old ba or 8 years old, kasama ako dyan nang gibless po yung simbahan na yan doon sa Sitio Bacali, Davao del Norte. That is Church of God, Bacali. Wala na po yan ngayon, building na lang po yan natira nila doon, no? Building, kayo pinakaintindi ng Bisaya? So, I work out ko talaga magtagalog para sa inyo po, para makaintindi kayo. So, konting patience lang sa baluktot ko na Tagalog. So, yan po. Ang maintindihan ko po, ma-remember ko po lang ng time na yan kasi I'm still a kid. Nang gi-bless po yan, gi-open yan na simbahan. Doon ko I always remember po yung totoong pag-worship ng mga, kasi andyan na nagsisimba, mga relatives ko doon sa Davao del Norte. Kasi ang namamayari niyan is yung 6 na magkakapatid na anak ng lolo at lola ko. Sila yung may-ari
ng lupa na yan na gidonate nila para pagtayuan po ng Church of God Bacali. The purpose is para may mapagsimbahan ang mga tao na andun. Mostly po andun ng mga tao ay puro mga Ilocano at puro mga farmers po. Dati po yan na simbahan is nasa gitna po yan ng palay. But now, nasa gitna na po ng mga saging. Yun na po yung hanap buhay nila ngayon doon sa Santo Tomas. Pero nang dahil po sa sakit, after pandemic or before pandemic, nakasakit po yung mga banana plantation sa Santo Tomas District. Yun po yung sakit ng saging ngayon, sigatuka. Nakalbo po yan dyan. Wala na po yung mga tanim, nawala na po yung mga, lahat ng tinatanim dyan namamatay, hindi mabubuhay. Dahil po sa sakit na sigatuka. Parang may fungus po yung lupa. So kaya yung tinanim ng mga nakatira dyan ngayon is kardaba na lang po ng mga saging. Sabi po nila, sa kardaba, every week kumikita po sila ng 50,000. See? Ang Panginoong Diyos nag-bless pa rin sa mga farmers, kahit kardaba na lang. Iba kasi yung Cavendish na banana nga tinatanim nila is malaki po yung kinikita nila every week dati. Kung may 1 hectare ka sa Cavendish po, per hectare, every week, kumikita ka po ng 10,000. More than. Depende po sa harvest mo sa Cavendish na saging po. But ngayon, kardaba yung tinatanim nila, sabi nila, every week kumikita po sila ng 50,000 a week. Ha? Kita nyo yan? Kasi mahal po yung presyohan ng kardaba ngayon. Ang maalala ko po sa simbahan na yan before when I was a kid, bata pa ako, yung mga the way po ng mga kalulahan ko, mga aunties ko na mag-praise and worship sila, sumisigaw sila pag nagpe-praise, nagwo-worship. Umiiyak sila sa Panginoon when they worship God. After po ng pandemic, before pandemic, una po namatay yung kapatid ng papa ko, may isa nawala. Nung time ng pandemic, may 2 na namatay, so 3 na. After pandemic, may isa na naman. So 4 na nawala na kapatid. So may 2 na lang natira ngayon. That is my father. Andun po si father. At yung wife ni Pastor Ruben, Luis. 2 na lang sila natira na magkapatid na namamayari ng lupa na yan. Nung nagpunta po ako nung Monday dyan, may nagsabi po, lumapit sa akin, akala ko ikaw magpastor dito. Sabi ko, wala pang sinasabi ang Panginoon sa akin. Yun yung sabi ko, antayin natin ang Panginoon magdala sa akin dito. Kay gusto ko, yung integridad ko na dinadala ko as servant of the Lord, gusto ko talaga na ang Panginoon magbit-bit sa akin kung saan niya ako ilagay. I am waiting and I am praying, no, kung saan ako ilagay ng Panginoon, I am ready para mag-serve para sa Panginoon. So this morning, I'll be sharing a step up. No? Yun po yung topic natin ngayon na isi-share ko. A step up that we may worship God. Ito po yung padayon, no? Pagpatuloy namin yung Growing Stronger Together na sermon series in having a heart for the house. Andito ba yung puso natin sa simbahan na to? Mga taga General Trias, baka ang puso nyo andun pa sa Manila. Dito na tayo sa Davao. Patuloy natin mag-worship kahit andito tayo sa Davao. So how's Davao? Okay lang ba? Masaya ba tayo dito sa Davao? Hallelujah. Thank you. Salamat po talaga. Kami po'y natutuwa, mga taga General Trias,
na pinili niyo ang Church of God sa na bisitahin. Hallelujah. Darating din ang panahon, ang Church of God sa na naman pupunta sa General Trias. Sabihan mo si Pastor Alan, yung gwapong pastor, na pupunta yung magaganda at magagwapo tao dito sa Sasa para bibisita kami doon. Para pagtapos namin magpunta sa General Trias, diretso na tayo pa Baguio. Wow. Gastos naman. parang wala lang yung gasolina, no? Pero ganda naman pakinggan ng may another rollback na naman yung Tuesday. Hallelujah. Sige, patuloy tayo. So, we ask everybody to please stand. At sabay-sabay nating basahin ang scripture po sa Haggai chapter 2, verses 1 to 9. Okay, let us read. Haggai chapter 2, verses 1 to 9. In verse 1, in the 7th month, on the 21st day of the month, the word of the Lord came by the hand of the Haggai, the prophet. Verse 2, speak now to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and to all the remnant of the people, and say, verse 3, who is left among you who saw this house his former glory? How do you see it now? Is it now as nothing in your eyes? In verse 4, yet now be strong, O Zerubbabel, declares the Lord. Be strong, O Joshua, son of Jehozadak, the high priest. Be strong, all you people of the land, declares the Lord. Work, for I am with you, declares the Lord of hosts. In verse 5, according to the covenant that I made with you when you came out of Egypt, my spirit remains in your midst. Fear not. In verse 6, for thus says the Lord of hosts, yet once more, in a little while, I will shake the heavens and the earth, and the sea and the dry land. In verse 7, and I will shake all nations, so that the treasures of all nations shall come in, and I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. Verse 8, the silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord of hosts. Verse 9, the latter glory of this house shall be greater than the former, says the Lord of hosts. In this place I will give the peace, declares the Lord of hosts. And may the good Lord bless upon reading the scripture. Let us pray. Lord God Almighty, Lord, we acknowledge your sovereignty, O God. We acknowledge your faithfulness in this family of this church of God. Lord, bless and anoint your servant as I share your word today. Lord, I pray that the Holy Spirit will minister our heart, soul, mind, and spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Please sit down po. Hallelujah. Very wonderful po na scripture po yung binigay sa atin ni Lord. Found in Haggai chapter 2, verses 1 and 9. Last 2 Sundays, no, mga 2 Sundays na po dito, na-share po dito sa Haggai, the book of Haggai, chapter 1, na nag-start po sila sa wake up. And last Sunday, na-share po yung rise up. Wala pong ibang share nila dito is nung the time when the Israelite, yung galing sila sa exile, nakalabas na sila, may task po na binigay ang Panginoon sa kanila is to rebuild the temple. But now, ipakita ko po. Yan po. Ano po makita nyo? That's the temple of Solomon. Kung nakita nyo yung temple ni Solomon, ano yung pong unang masabi nyo? Masabi masulti ninyo? Malaki. Maganda. Pulido. Pagkagawa. Okay. When the people of Israel returned from exile, they had a great task.
ahead to rebuild the temple of God. But when they looked at what they were building, they felt discouraged. Why? They remember the glorious temple built by Solomon. And what they had now seemed small, plain, and insignificant. Oh. They thought this is nothing compared to what we had before. Ganun ba tayo mga kaibigan, mga kapatid? No? Yun din po nakita ko, yun po din nafe-feel ko. Yun po yung nakikita natin sa ibang mga churches. They comparing other churches. Sa life mo, about sa buhay mo, may maganda ka ng trabaho, you're comparing yourself to others. Ay, maganda yung kanya, boss na siya. Ako ganito pa rin. Maganda yung church nila. Kumpleto yung mga instrument. Yun ba tayo? Ganun ba tayo? It's easy for us to feel the same way. We look at our churches, our ministries, our families, or even our lives, and think it is not enough. True. It is, totoo po yun. It is not enough. Yun po yung kulang natin. Yun po yung usually nakikita natin sa sarili natin. Yung iba, tinitingnan natin yung ibang tao. It is not impressive. It does not measure up. Di po yan nasusukat, mga kaibigan, mga kapatid. But through Prophet Haggai, God speaks to us today with two clear principles that guide us to keep moving forward. So, ano pong sabi ng Diyos kay Prophet Haggai? Na Prophet Haggai encourage us to move forward. Huwag tayong magpaiwan na diyan lang tayo. Mga kaigsunan, di ta magpabilin nga diha lang ta. Nga mora na kaya na to buhaton. Naapay plano ang Ginoo if we believe, if we trust the Lord. Naapay mas dakong plano ang Ginoo para sa tuwa, mga kaigsunan. Hallelujah. Dili ta magpabilin abi kay look at me. Paika-ika maglakad kasi may diferensya sa nerves. Pero sabi ko sa sarili ko, kung hanggang dito lang ako masakit yung ilakad, walang mangyari kung ako nakaupo lang. Kailangan kong maglakad. Kailangan kong kumilos. And I know that the Lord nasa akin. Kasama ko siya sa buhay ko. Kahit saan man ako mapunta, kahit ano man ang gawin ko, I will worship the Lord. Kasi I know gaano kalaki ang Panginoon natin. Siya mag-alalay para sa akin. Amen po ba? Hallelujah. So, number 1, press on with devoted determination. God's presence is always greater than any challenge we face. In Haggai chapter 2, God asked them 3 important questions. In this chapter, may 3 tanong, may 3 command, and may 3 promises po yung Panginoon kay Haggai. No? In Haggai chapter 2, verse 3 says, "Who is left among you who saw the house in the former glory? How do you see it now? Is it not nothing in your eyes?" Kaibigan, kapatid, kung kayo yung tinanong ni Lord, nung ganun, yung 3 tanong, ang Panginoon nagtanong sa iyo, "Mahal kong kapatid, anak ko, kumusta ang bahay mo?" Palitan natin yung bahay. "Anak ko, kumusta ang pagsamba mo? Kumusta ang worship mo? Anong nakita mo sa pag-worship mo sa akin?"
Andyan ka pa ba? Ano yung tanong? Anong yung sagot mo? Sa tatlong tanong na yan. Oh? Nakuha ninyo, mga kaigsunan? Kung sa inyo atog ipangutana, kumusta imong kasing-kasing kaigsunan? Kumusta ang imong pagsimba? Sa tanaw nimo, maayo ba ang imong pagsimba, ang imong relasyon sa Akwa? O sa paratong itubag? Dili ta katubag? Because nagatanaw ta sa lain. Amen? Dili na makatingog. Because we are busy. Tama ba? Or dili ta kalihok. Tungod kay lisod biyaan. Lisod biyaan ako linabhan. Mahirap ba pabayaan yung mga labada natin sa bahay? Mahirap iwanan yung bahay natin kasi gusto mo ang bahay mo malinis palagi. Ayaw mong iwan yung bahay nyo kasi gusto mo pang linisin yung bahay nyo. Ayaw mong iwan yung negosyo mo kasi takot kang malugi. Or ayaw mo iwan yung trabaho mo kasi saya yung pera. Yun ba? Yun ba ang rason? Let's go to verse 4 in Haggai chapter 2. Yet now, ito, listen very carefully. Verse 4, yet now, be strong, O Zerubbabel, declare the Lord's. Be strong, O Joshua, of son of Jehozadak, the high priest. Be strong, all people of the land, for I am with you, declares the Lord of hosts. In verse 5, according to the covenant that I made with you, when you came out of Egypt, my spirit remains in your midst. Fear not. Hallelujah. Sa tatlong verses na binasa ko, may tatlong very important words. No, first, na command is strong, be strong. If you observe the verses na binasa ko, no, may tatlong command. Una is be strong. At sino yung mga sinabihan niya? Si Zerubbabel, isang gobernador. Si Joshua, isang pari. And ang pangatlo, ang mga tao sa yung mga nakalabas, naka-exile sa Babylonia. Kasama na yung mga tao na nakalabas, is tayo yun. Oh, ito. All the people of the land. Bakit di pa tayo people? All the people of the land, we are include. Kasama tayo doon. No? Sabi niya, be strong. Kailangan may lakas. May tapang. Be strong. Wala tayo lakas, wala tayo tapang, na, unsa na lang. What will happen to us? No? Unsa ba na-obserba ninyo sa tulo ka tawo nga gitawag niya? They are our leaders. Si Zerubbabel, si Joshua, they are our leaders. Sabi ng Panginoon, be strong, mga leaders. May lakas at tapang. Wala tanang lakas and tapang. Walay may tabo sa tong simbahan. As like our new worship leader, Pastor Lovell, may lakas at may tapang. He is willing nga makipagsagupa para natay gwapong worship. See? Every Sunday natay gwapong worship. Amen. So, dili lang kayo sa atong leaders, but all the people of the land. Tayong lahat dapat may lakas at tapang. Para magmanampalataya sa ating Panginoong Diyos. Dapat talaga may lakas at tapang. No need na ng vitamins.
The only na vitamins nga pwede nato, kailangan natin i-take is the Word of God. We will worship Him in true, tinud-anay, yung totoong pag-worship sa Panginoon. Without thinking, di na tayo makikumpara sa ibang simbahan, makikumpara sa trabaho, makikumpara sa ibang tao, mga kaigsunan. Next is, next na message, next na command, fear not. Fear not. Yun yung, tanggalin po natin yung takot. Tanggalin po yun natin yung takot. Ano po yung, why may takot po dito? Totoo naman po. Brad, pag yung leader, sabi ng leader, brother, pwede ikaw mag-lead ng prayer dito? Ay, natakot na. Ayaw na mag-akyat dito kasi natakot mag-pray. Or either, ngayong Saturday, punta kayo dito kasi may prayer and fasting. Ayaw may takot. Takot sila mag-attend ng prayer and fasting. Kayo po doon, ma'am, may prayer and fasting? And active po kayo nag-join sa ganyan na activity po sa General Trias po? Amen ba? Mga taga General Trias, hallelujah. Nakasmile po sila. They are truly faithful nga mga members of General Trias, COG General Trias. Same as COG Sasa. Itong nakikita nyo po yan, mga faithful po yan lahat. Willing na po yan sila makipagbahay-bahay para mag-share ng Word of God. Hallelujah. Dala-dala na po nila yung, tawag natin nito, yung may kamay na willing mo patanggapin si Lord. Yung ganon. They are ready to evangelize. Hallelujah. Yun po. Yun yung tatlo na very important. Fear not, be strong, work, and lastly is fear not. Isa-isahin po natin yan ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Be strong, you do not have to rely your own strength. God is with you. He reminds them of the covenant He made when they came out of the Egypt. His Spirit remains with you always. Ma-remember niyo po ang covenant. Sino-sino po yung nabigyan ng covenant ni Lord before? Sa Old Testament, sino po yung unang nakatanggap ng covenant? Sino po? Si Adam at si Eve. Pero nag-disobey sila. Pangalawa, nag-receive ng covenant, na may ka-covenant kay Lord, si Noah. Pinagawa po siya ng malaking arka para to save the people, to save his families. Pangatlo is si Abraham. Tuloy-tuloy na po yan hanggang kay Jacob, hanggang kay Joshua, patuloy po yung covenant. Until ngayon sa atin, may covenant ka ba? May commitment ba tayo kay Lord? Dapat may commitment tayo kay Lord. And every day, we will pray. We will reflect the Bible. Basa po tayo ng Bible. Gumawa po tayo ng soap natin so that andun po yung totoong covenant natin kay Lord. Kasi if wala tayong covenant kay Lord, it remains. Kung makasalanan ka, makasalanan ka na talaga. Kasi wala kang covenant. It's like you and your parents. Dapat may covenant ka sa mga anak mo as parent. Kasi pag wala kang covenant sa anak mo, wala yung anak mo. Parang walang direksyon pagtutunguhan yan. Kasi walang kinatakutan. Ang ginasunod niya lang yung mga barkada niya, yung mga kaibigan niya. They don't know if tama ba yung ginagawa nila. No, maganda talaga yung may covenant ka, may kinakatakutan ka. So very important na may commitment tayo kay Lord, may covenant tayo kay Lord. Hallelujah.
So, be strong. According to Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Oh, ug nanong matadlok man ta, nga naman day mayong plano ang Ginoo sa tuwa. You know this verse na binigay kay Jeremiah, sinabi yan ni Jeremiah sa mga nakatent na po, na nakalabas na po sa Babylonia. Nagtent na po sila doon sa labas. And some of them, yan na po yung nakarating dito sa Babylonia. Ay sa Hegay, dito sa Hegay. And some of them is na nagpaiwan pa doon. No? To have, nagtent na lang po sila. So, yan po yung sinabihan po sila ni Prophet Jeremiah, huwag kayong matakot kasi ang Panginoon may sabi na may magandang plano ang Panginoon sa kanila. Hindi lang sa kanila, pati na rin sa atin. Kaya patuloy lang tayo mag-worship sa Panginoon. Kung saan man tayo ngayon, saan tayo nakatent, saan tayo nakatira, saan tayo nagtrabaho, patuloy lang. Yun nga ang sinabi ko nung isang araw, in what we are doing, if we worship the Lord, if para kay Lord yan, we are worshiping the Lord. Hallelujah. Gawin natin yung patuloy na mag-worship tayo kay Lord. In everything what we do, sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng para kay Lord na ginagawa natin, that is worship. Amen. Whatever asa man ta padulong, asa man ta mag-adto, unsa man atong ginabuhat, if nag-worship ta kay Lord, para kay Lord yun na, that is worship. Munang ayaw jud hundang sa pagsimba sa Ginoo. Labon na diri sa balay, alampuanan. Amen. Hallelujah. And next verse na akong mahatag ninyo, in Joshua 1:9. Nagaingon, have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Kani si Joshua, nadlok siya. After namatay si Moses, siya ang gibuli para mag-handle sa mga Israelites. Nadlok siya. Pero niingon ang Ginoo jud diri, have I not commanded you? Oh? And then, paminawa, be strong and of good courage. Kusog. Pangisog. Wala siya. Kung ikaw mangusog, kung ikaw pangisog, ayaw lang po ni wala aning gingon, nagunan aning good courage. Kaya naman, if wala na siyang good courage, masilang pataka lang tagpangisog. Lupad dito. Dapat na ang good courage, no? Mangisog kita nga na atong kaayo, no? Makontrolon po nato ang atong kaisog. Kay basig sa sobrang galit natin, walang control, walang good courage, baka hindi natin makontrol yung bunganga natin or action natin, makasakit tayo o makasala. Magiging mali ang ginagawa natin. Amen. And next command, work. Do not wait until everything is perfect or until it looks great. Faithfulness is what matters. Hallelujah. Not size or appearance. They had tasks to do, and God called them to do it. Kaya mga kapatid, mga kaigsunan ko, trabaho, lihok na mga kaigsunan. When we say work, it's in action word. No? Kinanglan na tamulihok. Dili nang palingkod-lingkod lang ta, o nagulat na lang tag-ayuda. Dili, kinanglan tamulihok. Walay mo abot ayuda na to kung nakalingkod lang ta. We need to work it. Usang klase nga work.
should pray. At ta sa simbahan, simba yun ta. Simba tayo, punta tayo ng simbahan. Magdasal tayo. Let's read. May action. Buhaton na to. Kayo wala, dili na to na alihokon. Wala, Joy, wala talaga mangyari sa atin. Wala kay trabaho, pangitag trabaho. Lisod mangitag trabaho, pangayuwa sa Ginoo. So tuatanan dito akong gingon. Mangitag trabaho, pangayuwa sa Ginoo. So need, magampo jud ka, pangayuwa na to sa Ginoo. Ug dili ka mo ampo, di na madunggan sa Ginoo. I know, sa tanan mga pag-ampo, ang Ginoo naminaw. And tanan nga mga prayers natin, ibigay nila yung lahat ng mga dasal natin. Amen ba? Hallelujah. In Matthew chapter 13, verses 31 to 32 says, "The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is smallest of all seeds, yet when it grows, it is largest of a tree, so that the birds come and perch in its branches." No? Para lang tayong mga buto. Pag tinanim natin yung buto, tutubo yan at lalaki ng lalaki. At pag lalaki ng lalaki yan, yung mga ibon, may pupuntahan na para doon na sila magtira. Hallelujah. So, kaya kahit maliit na buto pa lang tayo ngayon, start, work, itanim nyo na. Itanim nyo na yung buhay nyo sa Panginoon para tayo'y tutubo spiritually. Pagtakot pa rin kayo, magpunta ng simbahan, pagtakot kayo, natanggapin si Jesucristo na siya yung tagapagligtas sa buhay natin, wala, hindi tayo tutubo. Stagnant ka, dyan ka lang kaibigan. Dyan ka lang. Walang mangyari sa buhay mo. Dyan ka lang. At the time mababalik ang Panginoon, bye-bye. Sabi ng Panginoon, sorry, the door is closed. Remember in Matthew 7:7, ask, seek, and knock. Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be open unto you. Gawin natin mga kaibigan, mga kapatid. Let's work. Be strong, let's work. Hallelujah. In Job chapter 8 verse 7, though thy beginning was small, yet the latter end should greatly increase. Walay gamay nga butang nga dili jud mo dako. Walay gamay nga butang nga dili jud mo dako. So kung gamay pa lang ka karon, gamay man ko sa una, dako na malagi ko karon. Ang akong upaw sa una, gamay man. Karon dako na. Alam niyo mga kaibigan, yung word nga discourage, noon pa yan eh. Nung college ako, nagka-HIV ako. Alam niyo ano yung HIV para sa akin? Hair is vanishing. Kayo talaga, ano-ano na lang yung ginaisip niyo. Hair is vanishing. Kaya ngayon, wala na talaga akong buhok. Na-vanish na lang. Pero wala ako nawalan ng pag-asa. Kasi palagi nasa puso ko, HIV pa rin. Ano yun? Heaven is victory. Amen. Hallelujah. Kayo talaga. Last, fear not. There is no reason to be afraid or anxious. Wala tayong katakot. Wala tayong ikabalaka. When God is with you, you have nothing to fear. Hallelujah. Sa may ingon sa Ginoo sa Isaiah 41:10, I know, memorize ninyo ni. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the righteous of my righteousness. Hallelujah. Kalami sa pulong sa Ginoo.
Di tayo nag-iisa, mga kaibigan. Patuloy tayo magsamba sa Panginoon. Be strong, fear not. Let us work together para kay Lord. Let's worship our God. Amen. Huwag natin unahin yung walang katuturan sa buhay natin. Huwag natin unahin yung mga hindi eternal. Unahin na natin, samtang hindi pa bumalik si Yesu Kristo, unahin na po natin yung eternal things going to His kingdom. Hallelujah. For us today, this means whatever we are building or doing for God, do not let physical or challenges comparison to past stop you. But God's presence make your work valuable and possible. Dili na ta magpadala ng mga compare. Let's go to number 2. Press on with determined devotion. The temple is more than just a building. It is a symbol of God's presence in His people. In Haggai chapter 2 verses 6 to 9, God makes a powerful promise. Another promises na giyatag sa Ginoo sa to karon. The glory of this latter temple shall be greater than former. In Haggai chapter 2 verse 6, for thus say the Lord of hosts, yet once more, in a little while, I will shake heavens and the earth, and the sea, and the dry land. In verse 7, I will shake all nations, so that the treasures of all nations shall come in, and I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. Alam niyo po, ba't nasabi ng ni Lord yan, ni God yan? Hindi tayo tinakot, mga kapatid. But sinabi po ni Lord yan, to prepare ourselves para sa kanyang pagbalik. Kay basig wala pa tayo nakaandam. Di pa tayo nakaprepare sa sarili natin. Dapat ngayon pa lang prepared na tayo. Andyan na tayo sa presensya ng Panginoon. Ang hirap ng pagbalik ng Panginoon, di pa natin tinanggap si Jesucristo. Or either, pagbalik ng Panginoon, mabilang pa lang yung days na nagsimba ka kay Lord. So, this is the time na there's a time na worship to the Lord. Bigay na natin kay Lord todo-todo, mga kaibigan, mga kapatid. Let's worship the Lord. Amen. Let's worship the Lord. Simba every Sunday. Join Bible studies if may Bible studies. Join prayer and fasting habang may prayer and fasting. Prayer and fasting, andun ka lang sa bahay. Wala. Baka pagbalik ni Lord, doon ka lang talaga sa bahay nyo. Kumakain ka ng mais. Tama ba na? Pagbalik sa rapture, nag-ingkib pagkag-mais. Samantalang dito sa langit, kumpleto na itong ginakaon. Amen ba? In verse 8, the silver is mine and the gold is mine, declares the Lord of hosts. What is silver? Ano po yung silver? Anong kulay ng silver? Parang puti, di ba? Ang silver is yung mga coins, yung mga pera nga nasa mga bulusan nyo. Anong sabi ng Panginoon? The silver is mine. Kaya sa Diyos yan, yung pera nga nandyan sa bulusan nyo. Bigay nyo kay sa Diyos yan, sauli nyo sa Diyos yan. The gold is mine. What is the color of gold? Yung suot ni ate. Gold yun. Yung suot ni brother. Yan, gold yan. Ano ba ang ibig sabihin ng color of salvation ng gold? The kingdom of heaven. Sa Kanya yan. Sa Panginoon yan. So, ang gold is andun sa heaven. The silver is mine, the gold is mine, declares the Lord of hosts. When we say the Lord of hosts, Pastor Lovell explained it last Sunday. The Lord is of hosts, when we say the Lord of hosts, supreme power. When we say supreme power, whatever He says, He will do it.
Yun po yung Panginoon natin. Siya po yung host natin. Hindi ako ang host, kundi ang Panginoon. In verse 9, the last chapter, the latter glory of this house shall be greater than a former, says the Lord of hosts. And in this place I will give peace, declares the Lord of hosts. God speaks of shaking the nations, and the treasures of all nations will come in. These treasures are not just gold and silver. They represent everything that is precious to God. Oh, sabi niya, they represent the precious to God. Ano man yun? His word, His kingdom, and most importantly, the soul of the people. Ang atong mga kalag, yung mga spirito natin, sana andyan na kay Lord. Amen. Hallelujah. But we also understand from the New Testament that the temple is not made of stone anymore. In 1 Peter chapter 2, verses 4 to 5, we are told that we are like a living stones. No? Buhi ta nga mga bato. Buhay tayo ng mga bato. Being built up as a spiritual house. In 1 Peter chapter 2, verse 4 to 5, pagbabasahin ko po, as you come to Him, a living stone rejected by men, but in the sight of God, chosen and precious. You yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. No? Kaganda. Ang atong kinabuhi, susama sa bato. Ang uban, ang bato, ginalabay lang. Pero sa atong buhi nga Diyos, we are precious. And that is our lives. Nga susama unta sa bato. Magmalig-on ta sa atong pagdahig sa atong buhi nga Diyos. Susama sa bato. Lig-unon jud na to atong mga kinabuhi. Ilabay man ang bato, sakit na. Gamiton na to nga atong kinabuhi susama sa bato. Gahi, lig-on, na pwede na to pang sagubang sa atong mga kaaway. Hallelujah. Because of Jesus Christ, we are now the temple of God. Hallelujah. We are now the temple of God, mga kaigsunan. We are chosen and precious. And we are part of something eternal. This is why the new glory is greater. It is not limited to one place or one time. It includes every believer, every person who comes to know God and the perfect peace that only He can give. Hallelujah. We press on with determined devotion because we know who we are and who's with us. We are part of God's kingdom, empowered by the Holy Spirit and made clean by the blood of Christ. We are building something that will last forever. So my conclusion is, the people of Israel were called to rebuild. And we are called to continue the God's work today. We are to press on with devoted determination, being strong, working hard, and trusting in God's presence. And with determined devotion, understanding that we are part of this spiritual temple and that our work has eternal value. God does not look what is big or what is famous. He looks at your heart that are willing to serve. Are we willing to serve? Ang imong kasing-kasing ba willing to serve the Lord? Your heart are willing to serve the Lord? Amen. Even when what we see is small or ordinary, remember this: God is with us. He is at work, and He has promised that the best is still to come. And
according to verse 9, remember, and in this place I will give peace, says the Lord of hosts. Tagaan tag kalinaw mga kaigsunan. Watay angay kahadlok padayon. Patuloy tayong magsamba sa ating Panginoon, mga kaibigan. Let us keep building, keep serving, keep hoping, for God's glory is being revealed in us and through us today. Hallelujah. So let us pray. Lord God Almighty, salamat po sa iyong mga salita. Truly, na-encourage po kami sa salita, you Lord. Thank you, Lord, for your promises, O God. Thank you, Lord, for your commands. Salamat po, God, na ikaw po'y mabibigay sa amin ng lakas. Ikaw po'y magtulong sa amin para tanggalin ang aming mga takot, Lord. You've said in Philippians 4:13, I can do all things through Christ Jesus who strengthened me. Lord, help us, O God. Patuloy kaming mananampalataya. We worship you, Lord, in spirit and in truth. Salamat po, Lord, sa lahat po ng mga biyaya at mga panalangin na ibigay mo sa amin, Lord. Salamat po, Lord, sa presensya na kasama namin ngayon na araw, God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah.